mga laman nila. Dumaan kasi ang malamig na klema ng dagat. Pag malamig po kasi ang klema ng dagat ay napakatataba po ng laman nila. Kaya siguradong hindi ka talaga manghihinayang kahit madami pa yung bilhin mo. At dito nga mga lodi ay napakagandang tingnan ng ilalim kasi napakalinaw ng dagat. Kahit nasa malayo pa yung kasama mo ay kitang-kita talaga. At kung may pating lang na magpapakita ay siguradong klaro talaga kasi napakalinaw ng dagat. Kaso lang dito ay medyo malakas yung agos. Kaya medyo nahirapan din ako sa pag-abante. At dito nga mga lodi ang napagpwestuhan ng mga scallops ay itong buhangin na may kaunting lumot. At maganda talagang magdampot pag ganitong malinaw ang dagat kasi malayo pa lang ay kita mo na may scallops sa bandang unahan. Kagaya na lamang dito sa sobrang focus ko sa pagdampot ng mga scallops, yung kalaban pala ay nag-aabang na sa bandang unahan. Pero dahil may natutunan tayo sa pagkarate, abay walang problema yan. Ilabas mo ngayon ang natutunan mo. Wow! Sa mga lodi yan pala ang binabantayan ng mga nimo ay bugwan po ang tawag sa amin. At napakasarap po niyan gataan. Yung mga tropa ko ay mahilig magluto ng ganyan. Kaso ay medyo mahirap din yan kunin pag di ka sanay. Bumubulusok din kasi yan pa ilalim. So pag hindi mo kagad nawakan ng maayos, pagtatawanan ka lang ng nimo. At dito nga din sa bandang unahan ay nakakita din ako ng alimasag at nag-iisa lang. Siguro nililigawan niya din itong mga tayo. Naku, wag ka dyan, mahirapan ka lang at matitinig ka pa. Dito ka na lang sa akin at ipamaris kita mamaya sa kamuting kahoy. So kaway-kaway sa mahilig kumain dyan ng tayong o tuyom. Ayan, sa inyo na yan, ito lang sa akin ng alimasag. At alam nyo ba na yung mga tuyom na yan ay isa din sa kalaban naming mga maninisid. Pag yung napagpwestuhan ng mga scallops ay maraming tuyom. At pag ikaw ay natinik-nak mapapahinto ka talaga muna sa pagdampot ng mga scallops. Pero okay lang din naman dahil saglit lang naman yung sakit niya. Kaso ang problema, pag natinik ka niyan, hindi dali-daling matanggal ang tinik niya. Nababali kasi at nadudurog, naiiwan yung tinik sa yung kamay. At ang matindi pa dyan, pag nalipasan ng ilang araw at hindi mo nasungkit ang tinik niya, ay nagnanana talaga. Masakit ihawak sa mga bagay-bagay, lalo na pag ikaw ay kumain ng mainit na kanin, napakasakit talaga. At lalo na pagdating sa gabi, hindi ka talaga makakatulog sa sobrang sakit. At dito nga din ay may nakita din akong seers at dahil bawal yan, kaya hindi natin pwedeng kunin, lalo na't may kamera. Pero biro lang, bawal talaga yan silang kunin. So hanggang tingin na lang tayo. At dito nga din, sa may bandang unahan ko lang ay nakita ko din itong tropa ko. At sa una ay nagtaka talaga ako kung ano yung trip niya. At nang nilapitan ko nga at sininyasan kung ano ang nangyari. At ayun, tulog daw pala si Mokong sa taas. Kaya ayan, bumawi yung tropa ko at ipamano-mano yan lang sa pagbira kay Mokong. Ano man yung pinagagawa nyo. At dito nga din, yung sa tropa ko ay puno na yung lagayan niya. Pero yun sa akin, ayan, nakipagbardagulan pa kasi sa mga nimo. At dito nga din mga lodi, sa di kalayuan ay biglang umina ang pag-supply ng hangin sa aking boss. At ang akala ko ay yung sa akin lang, pati rin pala yung sa tropa ko. Kaya dito ay tinali ko na lang ang aking kuha at dumandaan sa pag